Hi! Isa ka bang new K-pop fan or simply attending your first ever K-pop concert in the Philippines? Samahan niyo akong umattend ng K-pop concert sa Araneta Coliseum. Unang-una, sino ba ako at bakit niyo ba ako pwedeng pagkatiwalaan sa araw na ito? Hi guys, I'm Natalie and I've been a K-pop fan since 2011. So, 9 years old ako noon and 23 na ako ngayon. So, kayo na lang siguro yung mag-compute ng math kung ilang years na akong fan. So, 2011, 2026, tapos ako 23 na. Basta ganon. Ganon ako katagal nilalaman ng industriyang ito. It actually started when I watched Dream High. Sa Channel 7 yata yun, kung alam niyo yun. Doon ako na-expose sa Miss A, 2PM, IU, etc. Tapos no 2013 siguro, EXO was my first actual fandom. Sila rin yung first ever K-pop concert na napuntahan ko noong 2014 thanks to my mom. With VIP seats pa yon. Kaya grabe napaluha talaga ako kasi ang lapit pala, hindi ko na-expect na ganun yung itsura. So like, anting, wala. Ganun pala yung feeling. So parang doon ako na-addict. Tapos nasasana ako ng GOT7, Beast, at kung sino-sino pang second gen and third gen groups. Ganun. Until na-discover ko na yung 17, since debut nila, nakita ko lang sa Facebook, ganyan. Tapos na-explore ko na sila. From there, talaga, ayun, nabaliw na ako te. Kaya nung first concert nila dito sa Philippines, 2017 yon, Diamond Edge. And mula noon, hindi na pwede na pagpupunta sila dito ng Pilipinas, wala ako. So, imagine, every single time nandun ako. So, 7 times ko na sila nakita. Tapos, MOA, Philippine Arena, kung saan na kami nakarating, Philippine Sports Stadium, ganun. Tapos, other than that, I started stunning Mama Mo noong 2016, nung napanood ko yung M-Countdown stage nila ng You're the Best or Nonis Mondul. So, I continuously supported them kahit nag-iba-iba na sila ng company until finally, they had their first ever world tour after 7 years. 3 years ago, gulat na gulat kami na like kasama ang Philippines sa world tour nila kasi hindi pa talaga sila nag-world tour. So, I really made sure na makapunta ako that time kasi bukod sa it was the first time na tatapak sila ng Pilipinas, I was also scared na it would be their last. Till alas, makikita ko na ulit sila mamaya! So, ayun na nga ang ating background of the study. So, medyo napahaba yata yung yapping session ko. Right now, it's around 3 p.m. na and the show will start at 6 p.m. and the gates will open at 4 p.m. So, na-start ako kumilos kanina sa bahay, mga 8 a.m. So, ate, bakit ang early po? Sa girl group, anak. Hindi, may reasons yon and papanood niyo kung bakit. So, mga 7:30 a.m. ako nagising, kumain and naligo, tas nag-makeup na. And this is the final look. Ayan, we're very green today because of the fandom. And then nag-ready na ako para bumiyahe around 10:39 a.m. I made sure to wear a jacket kasi maulan and nakabra lang ako sa loob niya. So, I also brought an umbrella na negotiable ko yan when going out. Oh, diba? Plakado ang mukha pero parang may huldapan na magaganap at balot na balot talaga ako niyan. Tapos ito na nga yung bus papunta ng One Ayala, Makati. Ang lakas na rin ng ulan yan, tapos may mga nadadaanan kaming medyo baha. So, medyo kinakabahan na rin ako. Pero tago! Sige, laban natin yan. May ticket na ako eh. Tutok pa yung aircon, tas di ko maayos. Kaya lamig na lamig ako, pilit ko tinatago talaga yung kamay ko. Until nakarating na tayo ng MRT to Cubao before 1 p.m. Ang haba ng biyahe, grabe. And finally, we reach our destination. Ayan, naghanap lang din ako ng mapapwestuhan para may labas yung tote bag ko as lagayan ng jacket, payong, at freebies kasi maliit lang din yung bag ko. Pagdating ng Green Gate sa bandang Coffee Bean and Tea Leaf, ayan na, kakaguluhan na yung mga tao. Tapos ito, panoorin niyo akong mag-beg na makakuha ng banner kasi parang di niya ako napapansin talaga. So this is the official banner by the fan base para sa fan project na nandun sa likod. So sa Twitter ko lang din nakita kung saan sila mamimigay and until what time. Then this is the poster na pinalahan na mahaba for picture taking. Habang naghahanap ng freebies, nakita ko na tong pila for the soundcheck. Pero tayo ay magaganda-gandahan lang dahil wala naman tayong soundcheck. At ayun na nga, sa paglalakad ko, may nakita na akong kumpulan. So syempre sinilip ko. Tapos ayun pala, bigayan pala siya ng freebies. Kaya lumapit na lang din ako. Basta ilalabas mo lang yung kamay mo ganyan, mag-aabot naman sila. Wag lang talaga silang kukumpulin masyado kasi syempre overcrowding din yun. So ito, panoorin nyo ulit akong mag-beg para makakuha ng freebies. Diba? Ang cute. At dahil di naman ako mabubusog sa freebie, nagtanong ako kung saan yung mga kainan kasi kumakalam na yung sikmura ko niyan.
So sabi lang sa akin is sa taas daw, kaya yan, napadpad tayo sa food court nila. Simpleng pagkain na nga lang yung in-order ko dito sa Sisig Hure. Dahil hindi pa ako nakakakain dito. Wala silang pork, kaya yung chicken na lang ang in-order ko. Sulit na sulit nga dito at masarap pa. Ngayon, kakatapos ko lang din kumain. Dito tayo. Pero alis na tayo ngayon kasi malapit na mag-open yung gate. So, pwede na tayo pumila in a while. Yes, nakarating akong parking. Wala naman akong dalang kotse. Baba kasi ako ng baba ng escalator. Hindi naman pala kailangan bumaba. Ano ba yan? Mali. Wait, naliligaw ako. Hindi ko malala saan ako dumaan kanina. Teka nga, akit ulit tayo. Anyway, mag-CR na lang muna tayo. Natatai ako. Nilamig yata yung tiyan ko dahil dun sa tubig na ininom ko. Pagdating ko ng Green Gate, hindi ko alam kung may CR doon. Sakto dito sa may Starbucks, merong CR. Pila na ako habang maaga pa. Guys, sumakses tayo, pero I have to pay 10 freaking pesos para lang dumumi. Pagkatapos no, nagsimula na akong hanapin yung Green Gate kasi doon ako pipila. Tapos pagdating ko doon, sobrang daming tao. So, nasa gilid lang ako until tinawag na kami para pumila sa isang side. Medyo bored lang ako niyan kasi hindi ko nakakausap yung mga katabi ko. Until ayan, may nag-ikot para ipamigay yung freebie nila. At least 'di ba, kahit sa pila may makukuha ka pa ring freebies. Saktong kakaupo ko lang sa sahig, biglang gumagalaw na yung pila. So, tumayo na rin ako agad. Ayun pala, papasok na kami sa venue. So, pagka-scan nung e-ticket ko, ayan, may nag-abot na rin sa akin nung photo card na benefit ng ticket ko. So, ayan siya. Ganda. Hi guys! So, nakapasok na tayo no mismong Coliseum and it's only around 4:30. So, nag-take pa lang din ako ng mga pictures and marami din ako mga kasabay dito na mga nagsusolo picture lang din. Meron mga naka-tripod, ganon. So, hindi ako nahihiya na nag-set up din ako ng tripod ko. So, ngayon lang ako yung talagang truly alone. Kasi, minsan may mga nakakasabay naman ako sa mga pila or sa mga freebies, gano'n. Tapos, sila na yung parang nagiging friend ko. So, ito yung mahirap pag solo goer. Like, friendly naman ako and nakikipag-friend ako. Pero if they don't talk to me first, nahihiya ako. Kanina nga, nung nakapila dun sa my picture taking, dun sa may banner. Yung nasa harap ko, medyo extrovert siya, ganyan. So, may kasama siyang friend. Tapos, nilapitan niya ako, ano name mo? Ganyan. Tapos, yung nasa likod ko, tinanong niya rin yung name and kung magkasama daw ba kami, which is hindi. Nalaman ko yung nasa likod ko kasi nga tinanong niya kung taga saan, ganyan, taga dito lang din ba kayo. So, doon ko nalaman na taga GMA Cavite lang yung nasa likod ko. And then, ako naman, sabi ko, uy, taga Laguna lang ako, ganyan-ganyan. Nakachika ako ng saglit yung nasa harapan ko. Pero yung nasa likod ko, sobrang shy niya. Like, mas shy pa siya sa akin. Pero since alone nga ako, nagpa-picture ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba magpa-picture? Ganyan. Yun, pinicturean niya ako. And napicturean ko din siya. Glad na rin na na-meet ko siya. Pinahiram niya pa nga sa akin yung light stick niya nung tapos na ako talaga. Tapos sabi niya, uy, may light stick ako, gusto mo ba? So, naba ko ulit yung mga gamit ko, tapos nagpicture ulit ako gamit yung light stick niya. So, I'm very thankful for that kasi wala rin ako light stick ng mama mo. And nalulungkot pala ako na hindi ko pa nakukuha or nabibili. Hindi ako nakakita nung nagbebenta nung unofficial na light stick. Yung dalawang nasa harap ko kanina sa pila, may ganun sila, like heart lang siya, tas color green. And nung last concert nila dito, bumili lang din ako ng ganun, yung color pink naman, heart lang din. Pero this time, wala. Like, hindi ko nakasalubong yung nagbebenta ng ganun. And na-overhear ko pa naman kanina, 200 pesos lang, ganun. And mas masaya kasi yung meron kang hinahampas-hampas habang yung parang ganun ka. So, ewan ko kung ano magiging itsura ko mamaya. Alam niyo ba, ang tawag pa nila sa ganun ay stick light. Yung mga nagbebenta-benta lang dito. Stick light, ganun tawag. Hindi ko alam kung magiging effective tong vlog na to. Kasi parang wala naman akong tinuro sa inyo. Parang imbis na maging how-to's siya, parang naging siya, what not to do, ganun. Kasi late ako, hindi na ako masyado nakakuha ng freebies. Tapos, hindi rin ako nag-photo booth, hindi rin ako nag-merch booth, hindi ko na like, sorry guys wala akong masyadong pambili, or like, wala na rin ako masyadong time para mag-check. Kaya ito ang nangyari. So, ngayon, mag-ikot na lang muna tayo kung ng mga pagkain dito sa may Araneta. To give you idea, guys, ganyan ang mga pila. Potato corner tong pinapakita ko right now. Yun ang mga isa sa mga i-expect nyo pag pumunta kayo ng K-pop concert. Like, mahabang pila sa lahat. Sa kainan, sa CR, sa pagpasok ng venue, sa freebies, sa mga merch booth, sa lahat ng official na mga event dito, ganon. Kung may bibilhin man ako, siguro tubig. Pero guys, yun yung isa sa need nyo rin malaman kung first timer kayo. Pag bibili kayo ng tubig, tatanggalin ang
takip niyan kasi bawal ang takip sa loob. Last time, ganun ginawa ko. Bili ako, ganyan. Ilagay ko sa lapag doon sa may gilid ng upuan ko. Tinabi ko doon. Maya-maya pagka-check ko, inom sana ako. Basang-basa na yung sahig kasi natapon na pala siya. Hindi siya natapon actually, hindi siya nakatumba. Sa likod lang kasi syempre stamp-stamp ka dyan, ganyan, naglilikot ka, yung vibration nung venue, ganun. Ayun pala, natapon na dun sa ano ko, sa lagayan ko ng mga freebies. Kaya yung mga freebies ko that time, basang-basa talaga siya. So, yun yung kailangan nyo malaman. Kung iinom ka, inumin mo agad or ingatan mo or kung meron kang takip dyan, dalhin mo, hindi ko alam. Basta, bawal ka rin magdala ng aqua flask. Confiscate yan guys, and sa mga baggage counter hindi mo maaasahan na mababalikan mo pa yan kasi after ng show hindi mo na alam kung saan ka pupunta or like ano oras ka na matatapos, pero of course kung mahalaga yung gamit mo talagang babalikan mo yon. Kaya kanina may mga payong na pinapa-confiscate, hindi ko alam kung totoo ba yun kasi never naman ako nakaranas na pati yung mga foldable na umbrella is ipapa-confiscate. Ang bawal lang is yung sobrang mahahaba. Pero yung mga foldable, okay lang yun. Ayun, siguro first time din ng mga nasa kasama ko sa pila, kaya nakinig sila. Kahit hindi talaga kailangan. Ayan, speaking of, bumili na ako ng tubig. 45 pesos, Diyos ko po. Tapos maliit lang siya na premier na tubig. Ngayon, meron na sila nitong plastic. Dati walang ganyan. Iaabot sa'yo talaga naka-plastic bottle lang. Wala yung takip na yan. Tapos nakaupo na ako dito ngayon sa bandang corner na malapit sa CR para anytime na mag-CR ako, andito lang ako. Ayan, napabili na tuloy ako ng tubig. Kakadaldal ko to sa inyo. At least hindi ako napapanisan ng laway kahit mag-isa ako. Mas madaldal pa nga ako ngayon kaysa pag may kasama ako eh. Actually, gusto ko siya ipasok kasi for sure, mauuhaw ako during the show. Pero, for sure din, may ihi ako during the show kung uubusin ko to lahat. So, just may battle siguro. Ito pa, nakaisip ako ng isa pang tip. Kasi ako, maihiin akong tao. Like, in general lang talaga. Ayun nga, umihi ka na kapag may nakita ka na CR. Kasi sa mga ganito nga, mahaba yung pila. Time check, it's 5 o'clock and ubos ko na yung water ko. So, magsi-CR na ako ngayon, 1 hour before the show. Tapos, papasok na ako, magsisettle na ako, hanapin ko na yung upuan ko. And then, labas ulit ako mga 5:45 siguro. Sana wala masyado mag-CR that time. Kasi CR ulit ako noon. Like, guys, huwag niyo akong sabayan. Magsi-CR ako ng 5:45, okay? So, ayan, let's go. Hi guys! Nandito na tayo sa loob and medyo maganda yung seat ko. Oh, diba? So, ayun, yung isa pang isipin nyo talaga pag pupunta ng mga concert, i-weigh nyo talaga yung pros and cons nung seats nyo. And then, lalo ito, may benefits naman siya. So, actually, yung next tier nito, naka-soundcheck na lahat ng ticket. Like, lower box. Lahat ng lower box, soundcheck yun lahat, hindi yun raffled. And then, meron ding added benefits na raffled naman. So, may send-off din, mga ganon.
And the concert is done. Ayun, umalis na rin ako nung na-make sure ko na hindi na talaga sila lalabas ulit. Nag-CR lang ulit ako bago umuwi at mahaba-haba pa yung biyahe ko. Tapos saktong paglabas ko nung mismong venue, may nagpapamigay pa ng freebies. Kala ko like pahabol niya, ganun. Sabi niya, nalimutan niya raw ipamigay. So, wala, nakakatawa si ate. Hello po, thank you. Ayun, buti operating pa yung MRT since maaga naman natapos yung concert. Pagdating ko naman ng Makati, Skyflakes na lang ang dinner natin. Yes, I. Bye guys! I hope you like this epic fail tutorial. Thanks for watching and listening. See you!